Sa sandaling ito, si Hypiang ay nakasandal sa isang haligi, natutulog. Malakas na inihayag ng MC, "Time's up." Mga kalahok, tapos na ang survival round. Masayang nagdiwang ang mga nakapasa, tumataas na ang aking level. Maraming kalahok ang nabigo, hindi kwalipikado para sa level ang up. Lahat ng mga kalahok ay lubos na masaya nang marinig ang anunsyo. Nakasalalay tayo sa mga demon snakes at wolf demons. Ang payat na si Li Qing ay nakatayo sa sahig ng arena. Sumigaw ang announcer, "Mga kalahok mula sa Upgrade Squad 1, mangyaring lumabas sa arena sa kaliwa." Mga kalahok mula sa Upgrade Squad 1, mangyaring lumabas sa arena sa kaliwa. Habang papalabas ang lahat, masaya silang nag-uusap. Sabi ng isang lalaki, "Little sis, salamat sa pagprotekta sa akin." Ang babae sa tabi ni Yang Ge ay masigla, "Sabihin mo lang kung may kailangan ka, ako ang bahala." Tiningnan ni Nan Wantong ang babae at nagbiro, "Ang cute mo naman. Paano kung maging Shifu's girlfriend ka?" Single pa siya. Sumigaw si Yang Ge, "Huwag kang makinig sa kanya." Nagsasalita siya ng walang kabuluhan. Napakabilis, sinuntok ng babae si Yang Ge at lumipad, at sinabi, "Kung walang pakialam si Li Mi na nakababatang kapatid, walang problema." Napatahimik si Li Qing sa likod ng kanyang Shim's younger sister's actions. Ang baliw na sinanggang. Inakbayan ni Nanggang si Nan Wantong at umalis. Sumigaw si Li Qing, "Sorry. Nagbibiro lang siya." Sumagot si Nan Wantong, "Pero Shifu ay single, hindi ba? Hindi ba tungkulin natin bilang mga disipulo na hanapan siya ng isang Shifu's wife para maging masaya siya?" Ngunit pagkatapos ay tinawag siyang, "Silly girl." Ang babae sa tabi ni Yang Ge ay namumula na ngayon sa mga tanong. Di nagtagal, papalabas na ang lahat ng mga kalahok. Naghahanap si Nan Wantong kay Shifu, nagtataka kung natutulog na naman siya sa kung saan. Nagbuntong hininga si Li Qing, "Seryoso. Hindi pwedeng wala tayo kay Shifu." Umalangaw muli ang boses ng MC, "Mga kalahok para sa squad 2, mangyaring pumasok sa arena. Ang survival competition ay magsisimula agad." Naglakad si Hypiang na humihikab at mukhang walang ganang-gana. Nakita siya ni Nan Wantong at sumigaw, "Nandyan na po si Shifu." Nakita ang isang pamilyar na mukha, sumigaw siya, at narito na ang Big Sis na nagsabing paprotektahan niya ako nang pumila kami para magparehistro. Naaalala ang simula, napagtanto niya na ang Big Sis ay mula sa parehong paaralan ni Shifu. Sumigaw ang babae, "Little Me. Ang Demon Arena ay sobrang mapanganib. Ang kakilakilabot mong Shifu ay pinilit kang lumahok. Kung magkasama tayo, paprotektahan kita." Sa stands, nagbubulungan ang mga tao, "Siya ang old hero." Nandito rin ang old hero. Nalito si Hypiang sa palayaw na old hero. Nang mga sandaling iyon, lumitaw ang isang imahe ng isang marangal na lalaki, ang tagapagtanggol ng Yan City, si Ma Wei. Nagbubulungan ang lahat tungkol kay Ma Wei. Si Lord Ma ang tagapagtanggol ng ating Yan City. Bakit siya nasa demon competition? Noong nakaraang beses, kung hindi niya mag-isang pinabagsak ang tatlong mahusay na demon generals, lahat ng Yan City ay masisira na sana. Dapat may iniisip ang old hero kung bakit siya pumunta rito. Nakita ang isang pamilyar na mukha, tulala si Hypiang na nagtanong, paano siya naging isang old hero? Flashback 3 buwan na ang nakakaraan, sa isang wasteland. Kaka-transmigrate lang ni Hypiang. Galit siyang sumigaw, "Umalis ka." Pagkatapos ay sumuntok siya at pinabagsak ang ilang demonyo. Ang mga demonyo na nasuntok ay may malalaking butas sa kanilang tiyan. Pagkatapos ay bumagsak silang lahat sa lupa. Nagulat si Ma Wei na nasaksihan ang eksena. Sabi ni Hypiang mula sa malayo, "Kaya mo na ang mga bangkay ng demonyo na ito." Pagkatapos ay lumundag siya at lumipad palayo. Nilapitan ni Hypiang si Ma Wei. "Hoy!" Narinig siya ni Ma Wei at lumingon, pagkatapos ay nagulat siya. Mabilis siyang gumapang papunta sa kanya. "Big bro." Habang lumalapit si Ma Wei, nagtanong si Hypiang, "Anong nangyayari?" "Sinabi ko sa iyo na protektahan ang aking mga disipulo at tumakbo ka rito." Sumagot siya, "Big bro, ang kabaitan mo sa akin ay kasing bigat ng bundok. Kung sabihin mo sa akin na pupunta ako, ngunit hindi ko kayang magpasya sa mga teams."
Narinig iyon, nagpasya siya, kung gayon, protektahan mo ako. Tinuruan ko ang maliit na fox hanggang hating gabi kagabi. Gusto kong matulog ng kaunti. Pinagpawisan si Mawei at sumagot, hindi po yan masyadong angkop, hindi ba? Nakinig si Yipiang, tama ka. Umupo ka. Nang mga sandaling iyon, sumigaw ang MC, attention, lahat ng mga kalahok. Ang unang wave ng mga halimaw ay darating. Pagkatapos ay katulad ng dati, sinimulan nila ang countdown. 1, 9, 8, lumitaw ang mga player cams at tumama ang countdown sa 3, 2, 1. Agad, lumitaw ang isang matulis na buntot. Maraming scorpion monsters ang pinakawalan. Isang scorpion monster ang nakakita sa mga tao at nagdiwang, lahat ng manok. Pinandilatan siya ng babaeng swordsman at binalaan ang lahat, mag-ingat. Ang mga scorpion monster na ito ay sobrang bilis. Bantayan ang kanilang mga buntot lalo na, nakakalason at matatalas. Huwag niyo silang hawakan. Pagkatapos ay nagsimulang tumalon at umatake ang mga scorpion monster. Agad, may isang napunit ng isang scorpion monster. Napuno ang arena ng mga hiyawan ng mga manlalaro sa paghihirap. Pinagpapawisan si Mawei, nagmamakaawa sa kanyang isip, huwag kayong pumunta rito. Ngunit pagkatapos, isang scorpion monster ang nakatingin sa kanya, nakatitig mismo kay Mawei sa malayo. Pagkatapos ay masigla itong sumugod, sumisigaw, matanda, hindi ka tatakas. May lakas ng loob ka. Natigilan si Mawei sa takot, iniisip, isa lang akong matandang lalaki na nagpapatakbo ng martial arts school, naglalako ng kaunting pera. Bigla, ako na ang big hero ng lungsod. Sumisigla ang aking paaralan ngunit mahina pa rin ang aking kakayahan. Tumingin siya kay Yipiang sa likod niya, nanginginig, gustong tumakbo ngunit ang kanyang mga binti ay parang pansit. Sa stands, nalito ang audience. Nahimete ba ang basurang iyon sa lupa? Ang isang tunay na old hero ay nagpoprotekta sa mahihina, hindi kailanman iniiwan, hindi kailanman sumusuko. Mabilis na napalibutan si Mawei ng 4 na scorpion monsters. Tulog pa rin si Yipiang. Pagkatapos ay bumulong-bulong siya, kakaibang tunog. May ahas bang nakapasok sa silid na naman? Agad na naglabas si Yipiang ng isang malaking wave of pressure. Mabilis na nabalot ng pressure ang isang bahagi ng stands. Agad na naipit ng patag sa lupa ang mga scorpion monsters. Ang mga scorpion monsters ay na-deform sa ilalim ng pressure. Ngayon ang isang bahagi ng arena ay nabalutan ng elementary heavy defense field, skill level 100. Nakatayo lang si Mawei doon, tulala. Lahat ay nagdiwang ng masigla, invincible old hero. Galing old hero, gaya ng inaasahan sa old hero. Tumingin siya kay Yipiang na natutulog sa likod niya at naisip, kahit tulog, nakakatakot ang big bro na ito. Ngunit pagkatapos ay tumawa siya, tuwang-tuwa. Ang matandang ito ay righteous aura na direktang pinigilan ang maliliit na demonyo na ito. Nag-uusap ang iba pang mga kalahok, ang old hero na iyan ay ang galing. Gusto kong matuto ng martial arts sa ma-family school. Lahat, sumugod tayo. Pagkatapos ay winasiwas nila ang kanilang mga espada at inatake ang mga scorpion monsters. Isang tao ang lumaban at pinabagsak ang isang scorpion monster. Mabilis na nalinas ang battlefield. Mga demonyo at halimaw, darating na ang Wave 2. Inihayag ng isang miyembro ng organizing committee. Pagkatapos ay lumabas ang ilang lalaking may hawak na palakol. Ang mga dambuhalang ox demons ay lumabas, umuungol ng banta. May nakakilala sa mga demonyo at binalaan, ang mga iyon ay mga ox demons. Napakalakas. Lahat, mag-ingat ng husto. Tulog pa rin si Yipiang, tulala. Bigla, isa sa mga baliw na ox demons ang tumalon sa hangin at ibinagsak ang kanyang mace patungo sa babae. Matapos umiwas sa nakamamatay na suntok, mabilis na sinabi ng babaeng cultivator, ang mga ox demons na ito ay sobrang lakas. Lahat, iwasan ang direktang pakikipaglaban. Mabagal sila kaya kailangan lang nating paikutin sila. Isa sa kanila ang lumapit kay Mawei, na lubusang nagpanik. Sumigaw ang matanda, huwag. Lumingon siya kay Yipiang at mahina siyang tinanong, gusto mo ng bait? Ngumiti si Yipiang, bakit ako matatakot sa maliliit na hipon na ito? Walang takbuhan.
Naisip ni Maui na patay na siya kaya pinagpapawisan siya ng todo. Sabay na sumugod ang dalawang magkapatid na Ox Demon sa dalawa, umaasa ng sariwang dugo. Takot na takot si Maui, halos lumabas ang kanyang kaluluwa. Bigla, sinuportahan ni Yipyang ang kanyang likod at sinundot siya ng ilang beses gamit ang kanyang daliri, mukhang misteryoso. Biglang nakaramdam si Maui ng pagtaas ng kapangyarihan at isang aura ang lumabas sa paligid niya na parang nag-Super Saiyan siya. Tinaas ng walang pasensya na Ox Demon ang kanyang mace, handang subukan ang kanyang kakayahan. Sa isang suntok, nag-react si Maui tulad ng normal na tao, itinaas ang kanyang kamay upang harangan, sinira ang mace sa mga piraso. Namutla siya dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ang mga nanunood sa stands ay nakanganga. Hindi sumuko ang Ox Demon, bumasag ng isa pang mace na nasira rin. Binuksan ng iba pang mga examinee ang kanilang mga mata. Isang nagsabi, ang old hero na iyan ay sobrang lakas. Ginagamit ang kanyang katawan upang atakihin ang isang Ox Demon na may balat na bakal. Lihim na ginamit ni Yipyang ang kanyang spiritual sense upang makipag-usap kay Maui. Ginagamit ko ang original chi upang palakasin ang iyong katawan. Tatagal ito ng 3 minuto. Paalisin mo sila. Huwag kang gambalain sa aking pagtulog. Nakita ang kanyang sarili na napakalakas. Tumawa si Maui na parang nanalo ng loto. Kaya walang takot siyang sumugod sa kanila. Nandito na ang matanda. Parating na si Maui. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga kamay at paa, determinado na bugbugin ang mga Ox Demons na ito. Ang iba ay nakatago lang sa sulok, nagdarasal. Ang old hero na iyan ay sobrang bilis. Kasing ganda pa rin ng dati ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ng ilang pangunahing atake, sa wakas ay nalagpasan niya sila. Nagpatuloy siya sa kanyang tindig at naglabas ng ilang tunog na parang si Bruce Lee. Laging sabik si Maui, lumingon upang handaan ang kanyang gawa. Ngunit ang mga Ox Demons ay malinaw na walang galos, nagkatinginan ng nalilito, na nagparamdam kay Maui ng lubusang pagkapahiya. Ang magkapatid na nakaupo sa itaas ay nagsimulang mag-usap. Bakit ayos lang ang dalawang toro na iyan? Ito ba ay isang uri ng low damage, high humiliation attack? Tulala si Maui, Big Bro, pinalakas lang ang aking katawan, hindi ang aking attack power. Nang mga sandaling iyon, lumipad ang isang Ox Demon. Pagbilang ni Maui, nakita niya itong handang sumuntok. Hindi inaasahan, ang suntok ay tumama mismo sa kanyang mukha. Ngunit ang Ox Demon ang nasugatan. Matapos ang suntok na iyon, opisyal na itong naging yanyo, mga Little Dragon Girls. Boo! Ang natitirang Bull Demon ay hindi masyadong nagpakita ng pakialam. Tumalon ito sa likod, balak banggain si Maui ng ulo. Mahilig itong gumamit ng ulo kaya binangga nito ang likod ni Maui. Sa isang hawak lang, ang ikalawang Bull Demon ay naglaho. Lubhang humanga ang iba pang mga kalahok sa dirty buff skill na ito. Kaya ang old hero ay naglalaro lang sa kanila. Pagtatama sa old hero, anong galing na kalkulasyon? Sa wakas ay naintindihan ni Maui ang mekanika ng skill na ito. Big Bro, pagkatapos palakasin ang aking katawan, maaari kong gamitin ang recoil force upang puksain ang mga kaaway. Napakagaling. Ang mga manunood ngayon ay naging mga unggoy, patuloy na nagdiwang, old hero. Hindi magagapi ang old hero. Nakatayo lang siya doon ng mayabang, ipinapakita ang kanyang sarili sa lahat habang si Yipyang ay natutulog sa labas sa likod. Bigla, umalangaw-ngaw ang boses ng female MC, dumating na ang huling demon beast. Ilang mga XXL-sized elephants ang lumabas. Sila ay mga Manggu demon elephants. Ang mga malas na binata na nakatayo malapit ay tumakbo na lang para sa kanilang buhay. Takbo, takbo, mabilis. Gusto yata tayong patayin ng arena. Kapag tinamaan tayo ng malaking elepante na ito, madudurog tayo. Sa kasamaang palad, hindi siya niyapakan ng elepante. Itinapon lang siya nito at ginamit ang kanyang payat na trunk upang balutin ang biktima hanggang sa lubusan silang masira. Nakita ang nakakapanindig balahibong eksenang ito na nagpatakot sa lahat. Bigla, nadapa ang binata at bumagsak ng flat sa kanyang mukha. Ang kapatid na kasama niya ay nagulat din at lumingon. Nakita ng Manggu Demon Elephant ang isang masarap at mapatas na biktima at sumugod,
balak durugan sila sa kanyang timbang. Agad na lumipad ang senior sister upang harangan. Dali, bumangon ka. Nang malapit ng tapaka ng Mango Demon Elephant ang babae upang gawing banana pancake, idinilat ni Hypiang ang kanyang mga mata. Mukhang magkakaroon ng isang heroic rescue scene.